I saw this video online. May isang parent yata na nag-post eh. Alam mo yun, Ace, what I love about social media? With just one click, kaya mo sirain yung competition mo. Without getting your hands dirty at all. They posted it just a few hours ago, pero viral sa social media. Kasi anong sabi ng mga tao sa comments? Huwag ka nang magbasa. Maraming nang babash sa'yo. Lagi ko wala sa bahay lately. Saan ka ba pumupunta? Tanong ginagawa mo? Pumupunta ako dun sa farm. Sigurado bang sa farm ka pumupunta pag wala ka dito sa bahay? I've always been honest with you. Pero imbes na ma-appreciate mo yung pagpapakatotoo ko, it seems like parang pinagdududahan mo pa. Malinaw sa pinirmahan nating lease contract na hindi pwedeng masira ang pangalan ng building dahil sa pagkalat ng video. Hindi lang po yung pangarap namin ni Nonetang maglalaho kapag pinaalis niyo kami, ma'am. Pasensya na, pero hindi ko papayagang mag-stay pa kayo dito. My decision is final. Kailangan natin magpakatatag. Hindi kita pababayaan. Hahanap ako ng paraan para makatakas tayo. Ate, bakit? So apparently, after the viral video, mas madami ng parents ang nagpo-pull out ng mga anak nila sa school. Oh, I feel so terrible for Christy. Sagutin mo, sige, sagutin mo. Hey, please, sagutin niyo tayo. Hello? Hello? Ano? Sino yun? Hindi ko alam eh. Hindi naman nung sumasagot. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo na hindi na kayo magpapasaway? Dahil dyan, wala na naman akong choice. Parurusahan ko na naman kayo. Simula ngayon, bawal na kayong dalhan ng pagkain. Kasi, pwede mo ba wag na kayong magkunwari? Na-concern kayo? Na naawa kayo sa amin? Kasi kung totoong naawa kayo, papakainin niyo kami. Matagal din na kami pinakawalan dito. Ano mo to? Ako na nga lang yung kakampi niyo dito eh. Grabe. Gagawin mo pa akong plastic? Ay, wala na talaga akong magagawa. Kung talagang matigas yung ulo niyo, mabubulok kayo dito. Hindi kami mabubulok habang buhay dito. Naniniwala akong may pupunta dito at sasagupin kami, ililigtas kami! Asa ka pa? Walang magliligtas sa inyo dito. Diyan ho kayo nagkakamali. Kapag nalaman ho ng tatay ko, yung mga ginagawa niyo sa amin ni Tori, katapusan niyo na dahil hindi niyo kilala yung tatay ko. Nakakapal eh. Ang alam ng lahat, patay na kayo. Kaya nga tumigil na yung mga rescue team sa paghahanap sa inyo. Dahil in-assume nila na nalunod kayo at nabubulok na yung mga katawan niyo sa dagat. O kaya kinain na kayo ng mga pating. So paano kayo ililigtas ng tatay na pinagmamalaki mo? Kung iniisip ng tibok na kayo? Hindi totoo yan. Totoo ba yun, ate? Kaya hindi na tayo hinahanap ni na Mami at Tito Leon kasi akala nila patay na tayo. Kaz? Yeah, kami. May good news ako para sa'yo. Maiba naman sa sakit ng ulo. May nahanap akong commercial space for sale. Sa tingin ko, okay yung location para sa school natin eh. Ito. Sa labas. May space. Okay ah. Oh, looks safe. Saan to? Yun na nga, malapit lang to sa atin. E di, hindi na mahihirapan lumipat yung students natin, di ba? And yung commercial space na yun, 2 taon ng bakante yun. Buti nga, nakita ko pa eh. I-check mo lang muna. Pero pagdating sa loob kasi maraming mga kailangan ayusin. Oo, madali na lang yan. Ayos ba? Oo. Pero, yung may-ari ba, Kaz, natanong mo kung magkano? Tsaka yung terms of payment niya? Yun lang, Kaz, nakakalula eh. Bakit? Magkano? 10 million daw. Kaz, kaya ba natin yun? Hindi, ganito na lang. Kausapin ko muna si Mama. Tanungin ko siya kung papayag siyang maging guarantor. Tapos, tanungin ko na rin kung pwedeng gamitin yung bahay as collateral.
O yung bahay, baalay mo pumayag si Mama, di ba? Tanungin ko lang, try lang natin. Pag pumayag siya, edi mag-apply na ako ng loan sa bangko. Di ba? Kaya natin to. We can make this work. Sorry to disturb you, Miss Hannah, but I have an update regarding the situation sa Bright Vista Preschool na Christy. Go on. Tama nga yun na foresee ninyo. Naghanap na sila ng ibang pwesto para malipatan ng school. And just as you predicted, nag-a-apply na sila ng loan sa bangko para ma-secure nila yung commercial space na gusto nilang bilhin. I've been in this industry for the longest time. And hindi ka tatangkal sa business or reach my stature in business kung hindi mo foresee yung movements ng competition. And si Christy lang yan. She's below me in so many levels. Believe talaga ako sa'yo, Miss Hannah. Anyway, I've already contacted our friends and connections from various banks and napinpoint ko na kung saan nag-a-apply ng loan si Christy. You know what to do then? Yes, and I also talked to the relations manager of Manila Bank. I told him that you needed a big favor. Sabi niya siya na daw bahala. Good. Magandang araw. Hi, Ma'am. Hi. Hello, Miss Garcia. Have a seat. Thank you. Ma'am, kamusta po? Okay lang, ma'am. Sige. Des. Yung folder. For a while po. Okay, Miss. Ma'am, ito na po. Thank you. Thank you. Kamusta po, ma'am? Nandiyan naman lahat ng requirements ko, di ba? Actually, ma'am, it's all in here naman po. Kaya lang, the bank decided na i-decline po yung loan application ninyo. May na-encounter po kaming issues regarding sa overall risk assessment. Sorry, ma'am. Hindi ko po kasi maintindihan. Hindi po ba kumpleto naman lahat ng necessary documents ko? Pero kung tungkol po to dun sa collateral, kaka-appraise lang din po ng bahay namin. Actually, mas mataas pa nga po yung value ng bahay kesa sa loan amount. Ma'am, wala po yan sa valuation ng collateral ang issue. It is based on your financial stability. Kaya nga po, diba, nag-submit din ako ng detailed plan para makita nyo rin po na yung timely payments namin, mamimit po namin dun sa loan. Kung kailangan din naman, pwede ko pong kunin yung nanay ko bilang guarantor. Maganda po yung credit history niya. I am very sorry, Miss Salcedo. Based po sa detailed plan mo, the debt-income ratio is still quite high. Kaya naman po, ma'am, kailangan po namin na i-comply sa risk management policies and regulatory requirements ng bank. Kaya naman po hindi po namin maa-approve ang loan po ninyo. Anyway, ma'am, marami pa rin pong salamat sa pagpunta niyo po rito. Sige po, ma'am. Maraming salamat na lang ulit. Salamat.